Ganyan. Kaya Masarap manood pag ganung panoorin. mga vlog na ano sa TV. Oo. So, magandang morning po sa atin lahat. O, sumataas na yung araw, kitang-kita nyo sa taas. So, it's me ulit, Villajeros. So, this morning po, pag-usapan natin yung mga farmers, no? Yung mga nag-i-invest sa gulay, sa mga farmers. So, bakit, pag-usapan natin yung mga, so yung mga may kakayahang mag-finance sa mga gulay o sa mga farmers po natin. So bakit may mga ganong klaseng financer o mga negosyante, no, talagang pinupursu o talaga nag-i-invest sa paggugulay? So bakit ba? So ang sagot diyan is maganda. Maganda yung future sa paggugulay. And isa pa, maganda din yung market. So, hindi natin kaya talagang importante talaga ang gulay sa mesa, no. So, talagang kinakailangan niya. So, hindi na nawawala yan, talagang kumbaga ay parang primary needed na yan ng mga ating ng sambahayan o ng mga tao tulad natin, tulad ko. So, ayun, kung kaya halos lahat ng mga investor ay talagang nag-i-invest sa paggugulay. Kasi nga maganda. No? At syempre, isa pa doon, yung komportable ka sa ginagawa mo. So, masasabi kong komportable sa pagpa-farming kasi naramdaman ko. No? So, nito sa bago ko dito ko lang naramdaman yung talagang yung komportable ka talaga. Talagang masarap. Masarap sa pakiramdam yung ginagawa mo. Yung nakikipag-usap ka sa mga farmer, nagtuturo ka, nag-guide ka sa kanila na ganito, ganyan, ang dapat gawin. So, maganda sa pakiramdam o maganda sa puso na nakakatulong ka sa mga farmers. So, isa yun sa dahilan. Kaya yung ibang mga investor ay talagang nawiwili din talaga mag-invest sa mga farmers po natin. And then syempre, kung merong maganda, no, meron ding pangit. O may hindi rin kaaya-aya sa pero hindi naman totally sabing pangit, pero hindi naman ganun talaga. Kumbaga ay may mga time na malulugi, ganyan. No? So, hindi natin hawak din yung yung panahon. Kasi isa dyan sa nagpapalugi sa mga farmers po natin ay yung panahon din. Isa dito yung season ng sobrang dami ng gulay. Siyempre, pag sobrang dami ng supply, dun din bababa yung ating demand. So, mumura yung gulay, mumura sa palengke, mumura sa middleman, mumura sa palengke. So, kawawa din yung ating mga farmers. So, wag po kayong mag-alala kasi hindi naman ganun lagi. So, kumbaga may mga times talaga na ganun ang nangyayari. Tulad nga nasabi ni kanina, ng farmers kanina ay
May mga time daw talaga ng repolyo ay tinatapon na lang. Ganyan. Dahil nga mura. Napakain sa hayop. Ayan. So talaga pong may time na dumadating na gano'n. Sa amin nga, sa probinsya namin, sa Mindoro, yung nakaraan ay naging parang 5 piso ang isang kilo. So maraming na ano na yun, talagang maraming na balita pa ngayon eh. Na ano pa ngayon eh, na umabot pa sa korte. So umabot ng 5 piso. Makikita mo doon sa video sa report ng isang reporter ay ano, tinapon na lang yung mga sibuyas. No? Tinapon na lang yung mga sibuyas sa ilog. So kita mo magaganda pa yung mga sibuyas. No? So isa talaga yung sa mga big o isang sa mga pinakamalaking delikado din, no? Sa mga farmers po. Ano yung galing kay Palastak na Kaniloy. Oy, bagong anak nga yung kanya. Buntis naman ang huli. Hindi, papalit natin sa buntis. Yan, Caps Farming. Pobre. Hindi ko kubrahin. Mm. Pagka walang manonood, halimbawa mga 500 views lang, tao ang nanood. Useless. Wala. Eh di iipunin lang ng YouTube Oo. sa susunod na Sa lang. susunod, yun, may meron na. Pag minsan nga o ikatlong buwan sa kapaunasa. Hindi man. Siyempre naiipon na yun. Caps sa ano yan, sa ads din nagko-collect. Saan? Kasi yung sa akin may ads na. Oo nga, dapat ikaw hindi ka pa sasahod eh. Oh, Hindi kasi- ka pa monetize eh. Oo. Pag i-monetize na, halimbawa naka 1,000 subscriber ka na, Oo. ayan mo monetize. Doon lang ka na. papasok ang ano pa. Oo. Kasi Di kayo nakakaalam ko saan maraming may tanim. Kasi kayo magsisipling eh. Dati Pampanga. Bang Sydney! Sabi, kayo, tracking lang o yung mayari mismo. Kaya yung sensor ko sa'yo ng pipino, hindi pala, ng repolyo.